from 152 yung capacity, naging 350 daw. Kaya nga yun ang kinokontest ko kanina. Doon nga ako nang gagalaiti. Bakit nakalusot sa kanila yan? Ba't nila pinayagan? Most likely, kaya nila pinayagan. Baka meron silang natanggap na regalo mula sa shipping lines. So, as simple as that. Otherwise, hindi mo papayagan yun. Alam mo na yung structural integrity ng barko na compromise kung dadagdagan mo ng space para sa additional pasahero when in fact it was built for a certain number of passengers and then dagdagan mo ng space para ng structure para maka-accommodate na more passengers, overloading ka na all the time. Plus iba pa yung overloading sa cargo na palaging nagaganap na isa sa mga dahilan kung bakit itong MV Christine ay lumubog dahil sobra-sobra yung karga ng mga truck na may bigas na cargo. One of the reasons bakit lumubog. Sir, kaya humingi sila ng yung mga victims. Ano pong ano nila? Reklamo nila about sa insurance, compensation? Kanina, nakausap nila, they had the opportunity, some of them, na makausap yung Marina, makonfront yung Allison Shipping and the Philippine Coast Guard. And then I believe na gusto rin silang kakausapin ng Philippine Coast Guard today. And my office will be talking to them as well. At titingnan ng opisina ko kung paano kami makatulong personal sa kanila. Kung ano yung magagawa din ng aking tanggapan para one way or the other, we can help them. Sir, doon sa case ng Allison, kasi nabanggit niyo rin, ang dami na niyang record yung Allison. Ano ang dapat gawin dito sa kumpanyang ito na napakarami na niyang maritime incident? 32 as a matter of fact since 2018 hanggang to the present. Pero they divided in into two categories, high risk and low risk. And then yung high risk, yung nga yung dalawang may lumubog. Itong Christine, tapos yung the previous year is yung Mary Joy ata yun, correct me if I'm wrong, na kung saan may mga namatay at sabi na yung iba daw na ground lang, nakabangga, etc. But still, it calls for a in-depth and thorough investigation kung bakit nangyayari palagi itong mga aksidente na kinasangkutan ng Allison. At kung nakita natin na talagang very blatant ang kapabayaan, we might as well recommend na ma-cancel o ma-revoke ang totally ang permit or prangkisa nitong Allison para wala na ma-perwisyo pang mga pasahero. so sir, ba't paulit-ulit? Dun sa mga previous incident, hindi sila napanagot? Bakit po? May protector ba sila? Very good. Thank you for that question. Kasi yan din ang tinanong ko kanina. Kasi meron yung lumubog na barko na may mga nasunog pa nga mga pasahero. A total of how many? 20 plus something? 30 plus ang namatay at nasunog. I forgot the name of that vessel. Lady Mary Joy. And then I asked Marina kung ano na nangyari sa ginawa nilang investigation at kung meron bang naparusahan o meron ba silang ginawang action o sanction man lang. As a result, sabi nila wala raw. Kaya nga sabi ko sa susunod na hearing, pina-invite ko yung investigator nung kaso dun sa lumubog na Lady Mary Joy at pina-invita ko rin yung dating administrator kasi in the name of command responsibility. At kapag nakita ko may kapabayaan sa kanila, dapat kasuhan din sila. Kahit natapos na yung insidente, kahit na matagal na. So you will make sure this time talagang mapapanagot na sila sir. Ito yung assurance na hindi na ito mauulit itong ganitong. Correct. As a matter of fact, kanina na-recommend ko kung pwede murder Pero sabi ko, pag-aralan nyo muna, so far sa ngayon, ang pwede lang maikaso yung graft and corruption daw, tapos reckless imprudence resulting to multiple homicide. Yan ang